mga kwending, so meron tayong nire-repair dito. Board ito ng ng automatic washing machine. So ayun no. So, ang problema kasi dito mga kwending ay yung kanya walang power. Hindi ito nagdi-display. No power. So itong kanyang itong kanyang capacitor. Checkin natin kung ito'y buo pa ba itong problema, kung ano may problema ba ito. Kasi pagpasok dito sa kanyang pinaka power supply, meron naman yan. Baka pagdating dito sa kanyang secondary papunta dito sa system, itong ito yung kanyang regulator, tapos papasok ng capacitor. So hindi natin alam kung ito ay 12 volts or 5 volts. So 16 volts lang ito nakalagay dito, 2200 UF. So kung ilan natin alam kung ilan ang sukat nito, or 12 volts or 5 volts o 16 volts lang to. Kadalasan baka 5 volts lang to. Tapos itong isang maliit, baka ito yung 12 volts. So hindi pa natin alam. So ngayon kinaskas ko na ito mga ka-winding ko. Yung kanyang pinaka-sealant na ito may sealant din to sa likod. So itong mga ka-winding, ganitong repair ng board. So trial and error lang ito mga ka-winding. So kumbaga mga ka-winding, yung pagre-repair ko nitong board na ito sa automatic na washing na ito, patsambahan na lang ito mga ka-winding kung magawa. Pag hindi nagawa ito mga ka-winding, pwedeng bumili ng bagong board si customer, or pwede rin natin ito i-convert sa manual kasi papayag. Pero kung hindi naman, okay lang din. Wala tayong magagawa. So checking ko tong kanyang capacitor. So inuukit ko lang muna kay ayan para matanggal natin tong capacitor nya. So ayan. So tatanggalin ko muna mga ka-winding habang nagiinit tayo ng panghinang. Ito ay mainit na. So gagawin ko nito mga ka-winding ay hilain ko na lang bago ko igupin ng pump para malambot. So ayan para madaling matanggal. Ayan. So natanggal na natin tapos saka natin i-pump. So yan lang ko dyan. Technique sa pag-pump. So ilapit na natin para makita. Ayan para makita. Hindi mahigop. Ayan nabutas na. Ayan. Tapos checkin natin tong ating capacitor na ito. So wala naman siyang lubo, hindi naman lumubo, ayos naman. So ngayon checkin natin ng tester natin. So ito mga ka-winding, gumawa na tayo ng tester. So ilagay na natin sa microfarad nya. So checkin natin tong kanyang capacitor. So ayan nakalagay 16 volts to 1200 UF. Ayan. So ito yung negative, ito yung positive. So tingnan natin. So tingnan natin kung anong ilalabas ng ating tester. So ang tagal. So ayan mga ka-winding, okay naman 2.1. So pasok pa ito So good pa ito. So kaya lang, so kung mapapansin nyo mga ka-winding,
Ito, oh. Pag sa ibabaw, hindi natin makita yan. So, tingnan mo ito, oh. Ano na dito eh. Tingnan mo, oh. Bumuka na siya dito. Ayan, oh. Bumuka na ito. Kaya ang nagiging problema nito, kasi papunta ito dito sa sa pinaka system niya. Ang nagiging sakit nito, nagkakaroon ng power, minsan wala, minsan meron. So ganun ang mangyayari dito. Kaya pag hindi stable ang supply dito na pumapasok sa loob, so hindi gagana yung ating board. So ngayon papalitan natin to ng iba. So hindi mo mapapansin to dahil dahil sa kanyang sealant, kasi dito nakalagay siyempre pag uminit ito, ayun halata na kasi yung umangat na yung bumuka na dito eh. Pero itong ibabaw niya hindi siya bumuka, sa ilalim siya sumuka. Kaya hindi lahat ng kapasitor pag lumubo ay sa ibabaw lang. Kadalasan din minsan yan ay sa ilalim talaga. Kaya hindi mo mapapansin yan pag hindi natin sinisilip ng maigi yung ating mga parts. Kasi itong regulator naman niya, kasi pupunta yan dito sa kapasitor. Ayan itong isang linya na yan, pupunta yan dito. So itong itong regulator niya, buo ito, buo. So testing natin. Buo yan eh. Tusukin na lang natin kay nakasilant man to. So ilagay natin sa diode mode. Ayan diode. Order kaya buzzer check. Ayan So okay naman siya. Ayan, hindi lang nasundot na maigi. Ayan. So baliktarin natin. So ito yung gitna niya ng regulator natin. Ayan 480. So ayan, so buo yan. So ang magiging problema ngayon, try natin na itong palitan kung ito'y magpa-power na ba, mga kawinding. So yan ang ating alamin ngayon. Dahil ito hindi basta-basta magbaklas at napakahirap baklasin yan kasi nakasilan. So ngayon maghanap lang po tayo ng yung ganitong kapasitor. So ito naman winding, meron tayong nakuhang bagong kapasitor. So dalawa ito. So wala akong makitang ganitong kulay. So ito lang nakita ko, bago. Pero mababa lang yung nito, microfarad. Pero yung volts niya ay 35. Pero yung nito ay 1000 UF. Ayan 1000 UF. Itong dati niya ay 2.2. So ang tanong kung pwede. So pwede yan mga winding. Ang ikabit natin, pwede yan dyan, gagana yan. So yung microfarad lang ang binaba natin. So ngayon kabit na natin to. So ito lagay na natin dito. Ayan, kailangan kasi mahaba. Tapos ngayon, tama ba? Baka nagkabaliktad tayo ng polarity. Ilagay na natin at ihinang na natin itong coiling. Hindi makita. Ayan. Tangin natin to. Kasi ito ay sumuka na yung dati niya. Sumuka na. Ayan. Okay. Nasa na yung ating cutter, pamutol. Ulan natin itong mahaba. Tapos so ititesting na natin ito sa kanya mga winding. So kabit na natin ito doon sa kanyang
mga saksakan para matisting. So ayan, so lagay ko muna dito sa kanyang plate. Ayan, so ang gawin natin dito, ilagay na lang natin ng sealant. So tingnan natin kung ito yung magpapower. Ay, masabit. Balik ka rin natin. Hindi, yun na yung tama kanina eh. Ayan. Ayan. Okay. So ilagay na natin doon mga winding. Testing natin. So ayan na mga winding. So ito na yung ating ano. So pinabit na natin pang samantala lang muna. Ayan o. Nakaangat pa yan. So nilagay na natin dito. Ayan. Ito tayo baka mabali. Sintro. Ayan. So sharp ito mga winding. 6.0 kg. So sharp. Ayan, tingnan natin kung magpa-power ito. Okay, saksak nga tayo. Hawakan mo baka maluwag. Power on natin. Ako, wala. Yung power. Baka maluwag dyan. Tingnan mo yung saksakan. So ayun naman winding. So nag-power na siya. Ayan o. Process mo. So, process natin. Sa rinses. Ba't walang ano? Hindi pa. Ano? Hindi pa yan. Ayan. Tingnan mo kung last na. Yung sa Spin. dulo. Sa Kaya di spin. Normal. Tapos program. Oh, yan tama. Spin yan. Oh, spin yan ha. Paano? Start mo. Start natin. Yan. So, nag-power na siya. So tingnan natin kung manda to mga winding ha. Gumana yung ating board. So tingnan natin kung iikot yun. Umata kaya yung drain motor tayo? Tingnan mo kung umatak yung drain motor. So tayo lang natin mandar mga winding. 7 yung Tingnan natin yung andar ng spin. So yun. So sa 7 siya umandar mga winding. So tumakbo na yung ating. Nakita na natin tayo, pasilip muna. At makikita yung aming viewers. So ayun mga winding, umikot na yung ating spin. So gumagana na. So ayan. Successful yung ating repair na board mga winding. So ayan o. Kita nyo ba mga winding na umikot? So linisan na natin para makita nila. Hindi baka hindi makita. Silaw kasi. naka-spin yan. Ayun o yun. Wala, yun. Kita na nila yan. So ayan mga winding. So tahimik yung andar natin. Dati hindi umiikot yun eh. So kasi ang problema nito mga winding, yung spin ayaw umikot. Gawa nga yung sira yung ating board. So ngayon, umandar na. So ayan o. So ayan mga winding. So hanggang dito na lang yung ating video. Kung may nagustuhan yung ating video, so please subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So yun lang naging sira niya mga winding, yung kapasitor niya dun sa kanyang board. Dahil kung titingnan mo siya, hindi mo mapapansin na siya ay lumubo. Pero pag yun ay ano na talagang hinukay natin yung kanyang sealant para umandar, para makita natin yung kanyang problema. So ayan mga winding, so okay na to. Goods na gusto, hintayin na lang natin ito matapos. So ayan mga winding, bye bye na po at God bless all po sa ating lahat mga winding.